So recently ay ang nagti-trending ngayon yung kaplastikan ni Sharon. So ngayon, kung ano ang pagiging plastic. So alam naman natin, di ba, nung panahon ng 2022, election ay pinklawan talaga yung bakit kamo, di ba? Magkakampi tayo nun. I mean, yung mga bangag supporters before at ang mga Duterte dahil nga siya ay pinklawan at naniniwala na kanyang asawa na ang mga Marcos ay magnanakaw. Dumating pa nga sa punto na nung pinalibing ni Pangulong Duterte, si Marcos Sr. ay ipapahukay ni Kiko. Naalala niyo ba yon? Ipapahukay ni Kiko si Marcos Sr. At sino ang nagpalibing kay Sr. ay ang Pangulong Duterte. Dito niyo makikita mga kababayan na yung mga katulad ni Sharon na wala talagang paninindigan. At ito ay hindi para sa Pilipino, para sa taong bayan, kung hindi para sa posisyon. Kaya nga 'di ba questionable pa ang pagkapanalo ni Kiko. Pwede nating isipin na at dahil may issue pa ng dayaan, no? Itong nakaraang election 2025 at lahat kayo ay nagulantang kung bakit nakapasok sa Magic 12 yang si. But ganun pa man, dito sa mga pinklawang supporters, I hope nagigising-gising na kayo, 'di ba? Na yung mga taong sinuportahan niyo ay kumakain sila ng suka. Kasi kung may paninindigan ka, imagine mo si Kiko gusto niyang ipahukay si Marcos Sr. Tapos, galit na galit si Sharon dahil nga yung asawa niya syempre natalo at ang nakatalo nga ang tandem ni Bangag at ni Inday Sara. So ngayon, meron nga ito ngayon nagtitrending na statement ni Sharon patungkol dito sa sinabi niya na nagkamali o wrong choice. Ano ba yon? Itong si Bangag kay Inday Sara. Alam naman natin na si Bangag at si Amy Marcos ang lumuhod sa mga Duterte kay Inday Sara para maging katandem ni Inday Sara itong si Bangag na sinasabi ni Cubeta na wrong choice daw si Bangag. Sinasabi niya mali yung choice, no? Sorry, okay, let's move on. Sabi niya pa niya dun sa speech niya kanina, sabi niya, Sir, I only have one vice president, my day tonight. Actually, nakakatawa lang sila. Hindi naman nakakapikon, actually. Dahil alam naman natin na talagang itong si Sharon, kung sino yung nakaupo, doon nagsisipsip. Kasi nga, they're not for the people. Sa kabila ng pagkababoy ni Kiko Matching noon na gusto niyang hukayin, si Marcos Sr., ngayon, kain suka sila. Ang question ngayon, kumusta naman yung mga taong sumusuporta sa kanila? Na galit noon sa mga Marcos na magnanakaw naman talaga, yung mga dilawan na yan, katulad ni Kiko, yung mga NPA, rebelde, yung mga kaliwa, sila ay nagsasanib puwersa. Kaya kasi sila nagpinklawan kasi galit na galit sila sa Pulahan or sa Bangagan. So ito ngayon, gusto lang natin linawin, si Cubeta ay talagang sobrang plastic. O ito pala yung mga ginawa niya in the past. Ito to. It's the one and only Inday Sara. I just congratulated her because napakaganda The one and only Inday Sara. The moment I arrived, sabi mo malinis na yung pagkakas maganda na bakit mas maganda? We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. But I've always admired her because she's been a good leader. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute, so sweet. Ang arte ng putang inang kabacho. Thank you very much for supporting Rebel City. Thank you for making everybody happy. Plastic, no? Ang plastic, di ba? Na nakaupo ang mga Duterte o makasipsip. Kasi kung saan sila makaporma, saan sila makakuha ng koneksyon o makapwesto. Kaya ganon. Yes, plastikada yan talaga parang si Vilma Santos. Kaya nga di ako na-admire sa mga artista, mga bulok ang pagkatao. Sinasabi niya doon sa speech niya na parang sinusuporta niya yung Bangag sa kabila daw ng mga fake news, mga disinformation na pinapakalat laban kay Bangag.